Recommendation. Torino 250i ng Fecon Motors. Well, ito lang naman ang 250cc na naka-B-twin engine na pasok sa ating budget. Ang Fecon Motors is nagmula nga po sa China. Ang Victorino 250i is kargada nga po ito ng 249 cubic centimeter engine displacement at naka 60 degree B-twin engines, naka single overhead cam with 2 valves. Sa kanyang maximum power, meron nga siyang maximum power na 18.1 HP at 8,000 RPM with a maximum torque na 16.0 Nm of torque at 7,500 RPM. Ang kanyang wet weight is 128 kg at meron siyang fuel tank capacity na 13 liters, kaya maaasahang na pwede na din talaga ito sa mga long ride. Ang Victorino 250i guys is naka air cooled at ito nga is naka fuel injected na. Pagdating naman sa kanyang transmission gearing, ito nga guys is naka 5 speed lamang. Naka halogen pa nga lang ang kanyang headlight at ito nga guys is may taas na 778mm sa kanyang seat height. Sukat naman ng kanyang gulong sa unahan is naka 100/80/17 at sa likuran naman is naka 130/90/15 naman sa likuran. Naka digital na nga ang speedometer nito, pero pagdating sa kanyang RPM gauge, ito is naka analog pa din. Highlights nga sa motor na to yung kanyang B-twin engine at mas lalong gumanda dahil sa elbow nito at sa pipe na sobrang mas nagpa-classic na classic tuloy, lalo ang datingan ng Victorino 250i. Ang bike nga na ito guys is available na dito sa ating bansa at ito nga is mabibili nyo sa halagang 153,000 pesos. Tungo na lamang po kayo para makapag-avail ng ganitong klaseng classic bike, ang Victorino 250i. Is merong 249 cubic centimeter engine displacement, naka 4-stroke, single cylinder, single overhead cam with 4 valves. Naka-electronic fuel injected na nga din ang adventure bike na ito at ito nga guys is naka SOCS or Suzuki Oil Cooling System. In short guys, siya nga is naka oil cooled at kung familiar kayo guys sa Gixxer 250 ng Suzuki, same lang din po sila ng engine. At meron lang ang SEP, Suzuki Eco Performance System. Isa lang ang ibig sabihin nito guys, maaasahang malakas ang makina pero matipid sa gasolina. Kamusta naman sa kanyang power output? Ito nga guys is merong maximum power na 26.5 HP at 9,300 RPM with a maximum torque na 22.2 Nm of torque at 7,300 RPM. At ayon nga guys mismo kay Suzuki, ito nga daw ay kayang humataw sa bilis na 150 km/h. At dahil sa adventure bike siya guys, asahan natin ganan lang talaga ang top speed niya. Tulad nga ng nabanggit ko kanina, recommended ang motor na ito para sa mga rider na mahilig sa adventure ride, hindi sa racing. At para sa akin, para sa 250cc engine displacement na motor, malakas na ang top speed na yan. Meron siyang fuel tank capacity na 12 liters. Kaya pwede na talaga sa mga long ride at meron siyang gas consumption na 36 km/liter. Kung titingnan para sa 250cc na motor, okay na din ang ganang konsumo. Masasabi kong accurate na din ito. May taas nga na 835mm ang kanyang seat height at meron namang 205mm naman sa kanyang ground clearance. Asahan talaga nating may kataasan ito dahil nga sa adventure bike. Meron siyang sukat na gulong na 100/90/19 sa harapan, 140/70/70 naman sa likuran. Same na po silang tubeless guys. Disc brake naman sa harap at likod ang kanyang braking system. Syempre, both na po na naka ABS o anti-lock braking system na po ito. Kaya maaasahan nating meron na siyang karagdagang safety features. Karagdagang features, ang mga ilaw nga nito guys is naka LED na po. Naka full digital na din ang kanyang panel gauge. At dito mo lahat makikita ang mga information sa motor. At ito nga guys is meron na ding Suzuki Ride Connect. Kung familiar kayo sa Y-Connect ni Yamaha, meron na din po si Suzuki at ito nga ang features na pwede mo na i-connect ang iyong cellphone sa pamamagitan ng Bluetooth. Kung may mag-text o may tumawag sa cellphone mo, ito nga is mag-pop up sa panel gauge mo. Ganun na nga din ka-high-tech ang motor na ito. Syempre, karagdagan pa, meron na din itong navigation system, last park location tracker at syempre yung speed exceeding alert. At naka-design para sa malalayong ride, meron na siyang USB charging port para di malobat ang cellphone mo sa bawat long ride mo. Naka-auto
automatic on na nga din pala ang mga ilaw nito guys. At sa kanyang suspension naman guys, naka-telescopic port po sa unahan at naka-monoshock naman sa likuran. At ito nga po ang kanyang presyo. Kaya tsak na talagang ikatutuwa ito ng mga rider na may hilig sa long ride. Bajaj Pulsar N250cc guys is available na po ang motor na to dito sa Pilipinas. Pag-usapan naman po natin kung ano nga po ang mga dapat nating abangan sa motor na ito. Ang Pulsar N250cc nga guys is kargada po ng 249.1 cubic centimeter engine displacement, naka single cylinder 4-stroke. Ito nga po guys is naka single overhead cam with 2 valves. Matipid po ang motor na to pagdating sa kanyang gas consumption. Meron nga lamang po siyang 35 km per liter. Matipid na po ang gas consumption na yan guys para sa isang 250cc cubic centimeter engine displacement na motor. At pagdating naman guys sa kanya fuel system, siya nga po guys is naka fuel ignition na po, naka FI na nga po ang kanyang fuel system. At ang kanyang cooling system guys, siya po is naka oil cool. Ang kanyang engine is meron na nga rin pong features na sleeper clutch. Alam naman natin guys na ang sleeper clutch ang tumutulong para nga po mapanatiling stable ang rear tire mo kahit mag hard downshift ka. Pagdating nga guys sa kanyang maximum power, meron po siyang 24.2 HP at 8,750 RPM, and meron naman siyang maximum torque na 21.5 Nm of torque at 6,500 RPM. Sa kanyang bore and stroke, may sukat nga po ito na 72 mm by 61.2 mm, at ang kanya nga pong compression ratio is may sukat na 10.3:1. At pagdating sa kanyang fuel tank capacity, meron nga po itong fuel tank capacity na 14 liters, at ang kanya nga pong wet weight guys is may bigat na 162 kg. Siya po is naka 5-speed gearbox pa lamang. Pagdating nga po guys sa kanyang seat height, meron nga po itong sukat na 795 mm. Medyo may kataasan nga po, at ang kanya nga pong ground clearance is may sukat nga po na 165 mm, at ang kanyang wheelbase is may sukat na 1,351 mm. Sukat naman ng kanyang mga gulong guys, sa unahan meron nga po itong sukat na 100 by 80 by 17, at sa likuran naman is may sukat siya na 130 by 70 by 17. Siyempre guys, ang kanya nga pong mga gulong is same na po na mga naka tubeless na, at ang kanya nga pong suspension guys sa unahan is naka telescopic fork, at sa likuran naman is naka monoshock. Dating nga po sa kanyang front brake, siya nga po is naka single disc brake, and sa likuran naman is naka single disc din. Siya nga guys is meron pong ABS o anti-lock braking system, pero ito guys is nasa unahan lamang po ang kanyang ABS. Hindi po siya naka dual channel ABS. Karagdagan nga pong features guys, kasi po ang engine nito guys is meron nga pong twin spark plug, at lahat nga po ng ilaw niya is naka full LED na nga po. Ang kanyang presyo guys is nagkakahalaga lamang po ng 161,500 pesos. Mura na po ito para sa isang 250cc na naked bike na available na dito sa Pilipinas. And syempre guys, talagang i-recommend ko sa inyo ang motorcycle na ito, ang Pulsar N250cc. Isa nga po ang sports touring bike na ito na kilalang kilala talaga dito sa atin, dahil guys ito ang isa sa pinakamura na 250cc na pwede mong ma-avail dito sa Pilipinas na sports touring bike. Alam nyo ba na naglalaro lang ang kanyang presyo sa 80,000 to 85,000? Gaano kamura yon, tapos 250cc na motor? Ang Sigma 250 guys is nagmula po sa brand na Lonsin sa China. Ito nga guys ay isa pong China bike. Ang 250cc sports touring bike na ito guys is meron pong dry weight na 125 kg. And ito nga is naka single cylinder 4-stroke, and siya po is naka single overhead cam with 2 big bulbs. Is naka single cylinder lamang. Meron nga siyang maximum power na 17.7 HP at 8,500 RPM, and meron naman siyang maximum torque na 17.20 Nm of torque at 6,000 RPM. Pero ganoon pa man, kahit all stock lang siya guys, talagang may enjoy mo at bibigyan kanya ng malakas na torque. Meron kasi siyang 17.20 Nm of torque at 6,000 RPM, kaya talagang hindi ka mabibitin sa sports touring bike na ito sa ganitong performance. Sulit na sulit talaga ang Sigma 250cc. Meron siyang sukat na gulong na 110 by 70 by 17 sa unahan at 140 by 70 by 17 naman sa likuran. May katamtaman na taas na ground clearance na 180 mm o 7.1 inches, and merong wheelbase na 1,335 mm o 52.6 inches. Syempre ito
Ito ang isa sa nagustuhan ko sa Sigma 250cc, yung kanyang suspension. Kasi guys, sa kanyang suspension sa unahan nga, ito nga guys is naka-inverted fork na and naka-monoshock naman sa likuran na talagang napakagandang gamitin lalo na sa mga malalalim na kurbada. Braking system na makakaasa ka talagang may magandang stopping power kasi same na po sila na naka-disc brake harap and likuran. At dahil nga sa sports touring bike ito guys, medyo upright position nga ang kanyang handlebar at meron nga siyang seat height na 780mm o 30.7 inches. Kaya pwede talaga at sukat na sukat para sa mga height ng Pinoy. Syempre kung balak mo namang ipang long ride ang sports touring bike na ito, si Sigma 250cc ni Rusi, naku pwede din kasi alam nyo ba na meron siyang fuel tank capacity na 12 liters. And syempre guys, siya po is naka-carburetor type pa rin po sa kanyang fuel system. Isa pa sa nagustuhan ko kay Rusi Sigma 250cc is yung kanyang pairings guys, yung kanyang bodyworks talagang matibay po. Sa physical appearance guys, halos same nga o ka-look-alike niya si Suzuki GSX-R 600 lalo na sa kanyang headlight part. Ang Sigma 250cc guys is matagal na pong naandito sa Pilipinas. Marami na rin po sa ating mga kababayan na nakapag-avail ng motorcycle na ito. And sulit na sulit daw. Nakatutuwa sa isang rider na ang kanyang presyo is abot kayang motorcycle lang ang kayang makuha. Then pwede mo ma-avail ang 250cc na ito. Si Rusi Sigma 250cc. Longia Bebop 250i. Ito guys is naka B-twin engine na din, kaya mas lalong unique ang disenyo nito at mas lalong humaba ang Bebop 250i at naging Harley Davidson na bike na nga ang datingan nitong motorsiklo na ito. Kaya talaga masasabi ko na sobrang unique ng pagkakadesenyo ng motorsiklo ito ng Bebop 250i. Ang Bebop 250i nga guys is kargada ng 249 cubic centimeter engine displacement, naka 60 degree B-twin engine, naka single overhead cam with 2 bulbs, naka air cooled at naka fuel injected. Pagdating naman sa kanyang power output, meron siyang maximum power na 18.1 HP at 8,500 RPM with a maximum torque na 16.0 Nm of torque at 7,500 RPM at meron siyang wet weight na 179 kg. 20 liters fuel tank capacity nga ang tangke nito. Kaya talagang pwede din to sa long rides si Bebop 250i. Well, paano ko din nasabi yun guys, no? Kasi sa kanyang body posture guys, medyo upright position ka dito. Tapos mas mababa pa ang upuan ng rider kaya lalong relax, tapos hindi nakatupi ang tuhod mo dito. Yung tipong para ka lang talagang naka Harley Davidson na bike. Kaya di gaanong makakaramdam ng pagod. Naka semi-digital and analog ang kanyang panel gauge at may taas nga na 715mm ang kanyang seat height. Kakalungkot lang guys kasi 5-speed pa din ang kanyang transmission. Pagdating naman sa kanyang ilaw, ito nga guys is naka LED na at sa kanyang suspension, ito is naka inverted fork sa unahan at naka dual shock absorber naman sa kanyang suspension sa likuran. At pagdating naman sa kanyang braking system, naka disc brake sa harapan at naka disc brake din sa likuran, pero hindi ito guys naka ABS. Pagdating naman sa kanyang sukat ng gulong, 120 by 80 by 16 sa unahan at naka 140 by 70 by 16 naman sa likuran. Kung gusto mo nga ng mga motor na simple pero ang lakas ng datingan, samahan mo pa na di ganon nakakapagod i-ride at may accurate na power output tapos unique na disenyo, pwede na din talaga tong si Bebop 250i. Ang Bebop 250i nga guys is nagkakahalaga ng 181,000 pesos. Darating din ang time na hahanap tayo ng bike na may relax na body posture, may saktong power output pero may high class at di pa din magpapahuli na physical appearance ng bike. At syempre, I recommend this bike para sa'yo, si Bebop 250i. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na i-upload ko. Maraming salamat po. So dito ko na lamang po tatapusin. Ichi Boy. Thank you!